Mga kaguro, magandang gabi. Ngayon po ay samahan niyo po ako mga kaguro. Samahan niyo po akong magluto ng Cebuanong escabeche mga kaguro. So ayan po yung ating na brown na po yung ating bawang kasi naanuan sa init. So ngayon po ay lagay na natin yung ating kasi mainit na po yung ating bawang. Nag-brown na po kaya isunod na natin itong ating sibuyas. Ayan. So, ang lulutuin ko ngayon mga kaguro para sa aking pamilya, sa ulam namin mga kaguro ay isang lutong Cebuanong escabeche. Simple po, laging simple ang luto natin mga kaguro kasi siyempre po pamilya lamang. Kaya luto tayo ngayon ng escabeche. So, lagay na natin din po yung ating kamatis mga kaguro. Bilisan natin kasi masobrahan sa init yung ating mantika. Kasi sinisit ko pa mga kaguro kasi yung ating cellphone dahil iba-vlog ko po. So, ayan po. Nalagay na natin yung sibuyas, kamatis. Nauna muna yung bawang. And then, kaagad isunod natin yung ating ginger, mga kaguro, yung ating luya. Siyempre, kapag escabeche po ng Cebuanong escabeche ay may luya din po. Sa inyo din po ba, pag nagluto kayo ng escabeche, may luya din po ba? Dumikit po. So, kunin natin. Sayang po. Pampabango din po yan. So, yan. Nilagay na natin yung ating nilagay na kaagad natin yung ating ginger mga kaguro, yung luya. Pero hindi ganun maraming luya mga kaguro. Lang, katirang lutang din po mga kaguro. Pero mas marami yung ating carrot. 2 piraso mga kaguro. Isang malaki, isang maliit na carrot. At saka siyempre isang lang po. Isang bell pepper. Kasi lutong pampamilya lang naman po ito mga kaguro. Simpleng ingredients na sangkap, pwede na po para sa ating pamilya. Basta medyo sarapan lamang po natin. So, ayan po yung ating carrots. Ito naman po yung ating bell pepper. So, yun lang po natin mga kaguro. So, ang pagluto ko po ngayon ng escabeche mga kaguro ay etong pag-isa ko sa sibuyas, kamatis, bawang ay isasabay, ko na rin po, isusunod ko na rin po yung ating fish, yung ating lapu-lapu. Hindi naman po special na lapu-lapu mga kaguro, pero lapu-lapu din po ito. Meron po kasi daw na special na lapu-lapu, yung talagang mahal po. Ito po ay, bili ko po ay 300. Yan. Bali, ilang piraso po ba yan? Mga, 1, 2, 3, 4. Pang-apat po yung, maliit. So, ayan po. Sama natin siya sa pag-isa yung ating fish. Pero dahan-dahan lamang po sa paghalo. Para po, yung lasa ng sibuyas, kamatis, pati bawang po ay po dito sa ating fish. So, ganun lang po siya. Tapos maya-maya ay baliktarin natin. Saka po natin ilagay yung ating ginanon ko lang po siya mga kaguro para sisip-sip yung lasa ng ating ginisang mga sangkap na sibuyas, kamatis at saka bawang. Maya-maya po ay konti lamang, saglit lamang po ay baliktarin natin. Pagkabaliktad ay ilagay na po natin ang ating yung ating carrots. Ayan po mga kaguro. Sama din po natin sa pag-isa. Baliktarin na po natin. Ayan. So, pagkabaliktad nito mga kaguro ay pwede natin kuhanin muna mga kaguro itong natin.
yung isda na sinama sa paggisa. Tapos, saka natin igisa yung ating carrots. Sabay nitong kamatis, sibuyas at saka bawang. Kagaya din po sa fish. So, ibaliktad lang po natin ito mga kaguro. Dahil nasikip na po yung kabila. Yan. And then, maya po ay tanggalin na po muna natin yung ating fish. Tapos, igisa natin yung ating carrots. So, ayan po. Pwede na po natin kunin yung ating fish. Ayan. Sinama po natin siya sa paggisa dito sa ating sibuyas, bawang at saka kamatis. Tapos, i-set aside natin siya dito sa takip. Lagay po muna natin sa takip para hindi maraming hugasan mga kaguro. So, binaliktad po natin ito mga kaguro habang paggisa para bawat kabilang side ay sisip-sipin sa lasa ng siya mga kaguro. Kunin na natin muna itong ating fish. Sana lang. Nakuha na po natin lahat mga kaguro. Ngayon ay ilagay na natin yung ating carrots. Ito po. Gisa na natin siya dito. Busin na natin. Yan. Ito, konti pa. Yung pang konti. Timutin natin. Ito pa. Yan. So, haluin natin mga kaguro. So, ilang minuto lamang po mga kaguro na nagisa natin itong ating carrots ay pwede na natin ilagay ulit yung fish. Tapos, ilagay na rin natin yung ating sweet chili sauce. Ayan. So, lagyan po natin siya ng kaunting asin. Kaunting asin lamang po, mga kaguro, ha? Pero, aking luto lang po ito, mga kaguro, ha? Depende. Alam nyo naman po itong iluluto, yung scabetsi. Ito po ay sariling ko lamang po. At sana po magustuhan ninyo. Yan. So, nilagyan ko ng kaunting asin muna para lumasa yung ating carrot. Ayan. So, ngayon po ay ilagay na natin ulit yung ating fish. Ito po. Ayan. Ito po yung kawali na pinagprituhan natin sa fish. So, lagay na natin yung ating fish mga kaguro. Ayan. So, gagawin natin mga kaguro ay ihawi natin yung ating carrot. Tapos, set natin yung ating mga isda ng maayos. Hindi naman po lahat ihawi natin yung carrots mga kaguro. Konti lang. Pagilid lang natin ng konti. Tapos, ilagay natin ng maayos yung ating fish. Ito siya. Ayan. So, nakalagay na po siya. Yung hinawi natin carrots mga kaguro ay ilagay natin dito. Ayan. Ito din po. Bali, dadali natin siya sa babaw ng fish. Meron din namang naiwan po na carrot sa ilalim. Para pantay po, merong carrot sa ilalim, meron din po carrot sa ibabaw. So, ayan po. So, ito pa, lagyan pa natin dito sa ibabaw ng carrots.
So, ayan na po siya. Ilagay na po natin mga kaguro yung ating sauce. Kunin lamang po natin mga kaguro. So, ayan po yung ating mga pinagdaan ng mga ito yung binalatan ng carrots. So, ito po yung ating chili sauce. Dalawa pong klase mga kaguro. UFC na nasa pack. Kasi gusto ko po sana ng UFC po na chili sauce. Kaso lang po, nasa pack na lang. Tapos, bumili rin po ako ng ibang brand. Yung Giuffran chili sauce. So, try ko po. Kasi hindi pa po ako so patayin po muna natin ito mga kaguro, baka maubusan ng mantika. Kasi bubuksan ko pa po yung ating isang boteng Giuffran na chili sauce. Mga kaguro, pasensya na po, natagalan ako kasi nagpabukas po tayo mga kaguro nito sa anak ko. Kasi nahirapan akong magbukas sa bote. Tapos, nung nabuksan na, sa second floor pa po kasi anak ko dahil nag-work from home siya. Nung nabuksan na mga kaguro, nakakita ko ng daga dito. Nadikit sa pandikit kasi gumagamit kami ng pandikit mga kaguro kasi madaing daga. Ay, inano ko muna, nilabas kasi inano ko yung pandikit. Tapos, ito nga po, tinakpan ko sa basahan yung kasi kinulog ko yung pandikit. Tinakpan ko yung parang hinuli ko sa pandikit yung daga kasi papasok na siya diyan sa ref. Kaya dinikit ko yung buntot niya sa pandikit. Hirap na hirap ako mga kaguro kasi sabi ko pag-atakin ko baka kagatin ako kasi yung katawan hindi nadikitan. Yung buntot lang. Kaya ginawa ko po mga kaguro. Inanuhan ko po siya ng ibang yung haba. Tapos lumabas po mga kaguro, binaliktad ko ulit yung pandikit at tinakip ko ulit sa kanya. Kaya ayan, nandyan sa ilalim niya ng basahan mga kaguro, may pandikit pa po. Sisili ka dito, Sing, huwag dyan, Sing. So ayan po. So inano ko muna, kaya medyo natagalan po tayo mga kaguro. So pinatay ko muna yung natin, yung niluto natin. So, paandarin muna natin ulit. Ay, ako. Kinabahan ako baka makahulagpos ulit yung daga. Yun po yung nanay. Kasi para siyang nanganganak mga kaguro. Kasi napapansin ko, medyo madami yung maliliit, yung kakatakbo lang na daga. So, nanganak siguro po yun. Yung nahuli natin ngayon ay medyo parang nanay po siya mga kaguro. So, ayan po. So, lagay na po natin itong isang pack na UFC chili sauce. Tapos, dagdagan natin siya ng dun sa Giuffran na chili sauce. So, para hindi siya malabnaw mga kaguro. Saka parang tuyo. Lagyan natin siya ng kaunting tubig mamaya. Yung tama lamang po na makaano sa sauce. So, busin na natin yung kasi maliit na pack lang po itong UFC. Tapos, idagdag natin itong ating Giuffran na chili sauce. Ito po. So, lagyan na natin. Parang mas malapot yung UFC mga kaguro. Ito medyo malabnaw. So, ayan na po siya. Ilagay na po natin lahat. Isang boteng Giuffran na chili sauce at saka isang pack na UFC chili sauce. Tapos, itong bote, lagyan na rin po natin ng tubig mga kaguro. Tapos, luglog natin. Yun na rin po yung ating isabaw. Yan. So, lagyan na natin dito. Ayan. So, safe lang po natin itong bote kasi baka malaglag. Marami po akong hugasan mga kaguro. Yan. Mga tasa, sa ilang kutsara. At saka ito po, yung binukod kong kanin. Nilagyan ko ng kaninang ulam sa tanghali na sinigang at saka may paksiw. Papakain po namin yan ni Muti. Yung aso namin po nasa ibaba sa bahay niya. Nakalagay. Si Sisi naman ay dahil may lari po. Si Muti po kasi wala. Lang po asong askal. Pero nandyan lang po. Pinagawa namin siya ng
parang bahay niya. Nandun siya sa baba namin. Kaya pagkain ko yan ni Muting mamaya. Kasi si Sisi, yung may lahing aso namin, pinakain ko na kanina mga bago mag 5 PM. Kaya busog pa po yun. So, ayan po, pakuluin lamang natin po at mamaya ay tikman natin. Lagyan po muna natin siya ilagay po muna natin itong ating, bell pepper po mga kaguro. So, ayusin lamang po natin. Ayan. Kinamay ko na po mga kaguro. Malinis naman po yung ating kamay. So, inayos lang natin yung bell pepper. Ayan. So, parang kulang po siya ng kaunting sabaw. So, kuha tayo ng kaunti po na tubig. Dagdagan natin. Ayan. Ito na po mga kaguro. Dagdagan natin ng kaunti. Ayan. Kasi lalapot po yan mga kaguro. Patay muna natin itong ating tripo. Mamaya po ay maghugas tayo. Yan po yung hugasan natin. Ito po ay malinis po. Ito, takip po ito. Nilagyan natin ng iniwang kamatis at saka sibuyas. Ay! Takip lang natin po dito mga kaguro. Ayan po mga kaguro. Ayan. Ganyan po kami magluto mga kaguro, yung mga Cebuano or mga Bisaya po mga kaguro. Pagka nagluto ng escabeche ay yung isda po ay sinasama namin sa pagpapakulo sa sauce. Kasi po para mas lalong masarap kainin yung fish. Kasi po yung lasa ng sauce ay talagang sisip-sip dito sa isda. Kaya ganun po kami mga kaguro. Yung iba po, kanya-kanya po tayong style mga kaguro ha. Yung iba po kasi nakapanood po ako mga kaguro, yung ibang nagluluto ng escabeche ay niluluto muna yung sauce, tapos yung prito nakalagay na po siya sa lagyanan, tapos pagkaluto ng sauce mga kaguro ay sa kanila binubuhos dun sa isda. Pero ako po magluto or kami mga Cebuano, lutong Cebuano na escabeche mga kaguro ay ayan, binaliktad ko nga pala ito mga kaguro kasi na kumukulo na po itong kabilang side ng isda. Baliktad natin para yung sarap ng sauce ay din po sa kabilang side ng fish. Ayan, ganyan po kami magluto mga kaguro. Ayan, kasi naanuhan ko po mga kaguro. Talagang yung lasa ng sauce to ay talagang sisip-sip siya dito sa ating fish kapag sinama natin siya sa pagpapakulo dito sa sauce na may carrots. Ayan, tapos ilagay natin yung carrots sa itaas kasi marami pang carrots para mas lalong masarap tingnan. Tapos pagka kaunin na natin siya sa lagyanan mga kaguro ay ganun din po. Paglagay natin ay yung mga carrots ay ipaibabaw din natin sa ibabaw ng fish para maganda ang plating. Para mas lalong ganahan yung ating pamilyang kakain mga kaguro. Ayan po. Diba? Ngayon po ay lalagyan natin ng kaunting magic sarap. Saglit lang po mga kaguro ha. Magbukas lang ako ng magic sarap. Tapos na natin siya nilagyan ng magic sarap mga kaguro. Ngayon po ay ating tikman para manuhan natin kung tama po ba yung pag-agaw ng lasa ng sweet at saka ng sour. Ayan. So, tikman natin mga kaguro. Kuha lang po tayo dito ng kutsara. Pinahinaan ko pala yung apoy.
Tikman na natin yung okay na mga kaguro. No need na kailangan palagyan pa ng asukal at saka suka. Tamang-tama po mga kaguro. So, ayan po, patayin na po natin ang ating kalan. Luto na ang ating iskabetsing Cebuano mga kaguro, or Cebuanong luto na iskabetse. So, ayan po yung ating iskabetse. Ayan. Kain na tayo mga kaguro. Kain na kayo. Pag andito kayo mga kaguro, share tayo. Kahit konti lamang po ay, siyempre kain tayo sabay-sabay. So, ayan na po. Bibigyan na po natin si Ate Edna. Dahil luto na po itong ating nilutong iskabetsing Cebuano mga kaguro. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you so much sa mga subscribers ko, sa mga silent viewers, sa mga nanonood at mga manunood pa lamang po at mag-subscribe po. Sana kayo sa akin. Please mga kaguro, subscribe my channel. Geneva Loves po. Pakihanap po, pakisearch po sa YouTube ang aking channel. And please sana po ay subscribe nyo po ako para madagdagan po yung ating subscribers. Maraming salamat po, lalong-lalo na po doon sa mga taga-ibang bansa na nag-comment down. Pasensya na po kasi hindi pa po ako marunong gaanong may pala nag-comment, lalong-lalo na po kay Ma'am yan, yung ating suki. Alam niyo na po kung sino yung ma'am na binanggit ko. Kami lamang po ang laging nagko-comment po. At kumusta po, ma'am? At sa lahat po, mag-ingat po tayo. Bye-bye and God bless.